Okay, so hello. Good evening sa inyong lahat. So, this is actually the last lesson ngayon sa quarter natin sa math. Okay, grade 9. Congratulations sa inyo. You survived math. For this long, like 3 years, you survived math. So, ngayon, we are only going to be discussing the following. Similar triangles. We have also proportional segments in a triangle. We also have bisector angle theorem, and we also have Pythagorean theorem, and yung ating mga 45-degree angle, 60 and 30-degree angle, and of course yung ating SOHCAHTOA, and yun na lang, okay? And good thing, ang dali-dali nun. Right now, we're going to be discussing about similar triangles. So, paano natin malalaman kung both triangles are similar? Paubos na yung ink ko. Paano natin malalaman if both triangles are similar? So, two triangles are similar if their corresponding angles is congruent. Ano ibig sabihin ng corresponding, Yuri? May bago ka na namang word. Sorry, I'm very energetic ngayong gabi kasi very excited na ako. Matatapos na yung math. Ginawa ko to during Monday ng gabi ko to ginawa. So, 3 days na lang, wala na pasok. Okay? So, ano ba ibig sabihin ko? Corresponding angles. Ibig sabihin katapat. Kunyari, eto, katapat niya eto. Eto, katapat niya eto. Eto, katapat niya eto. So, sabi niya, corresponding angles of two triangles are congruent. So, ito, wala na akong ink. Okay, kunyari 90 degree yun sa taas. Okay. Ibig sabihin dito ay 90 degree din. Okay, yung angle niyan. Wait lang, I will change ink. Na ako ng marker. So, as I said, corresponding angles, yung katapat niya. Ito, katapat ito, ito, katapat ito, ito. So, kunyari, ito ay 90. Ito dapat ay 90 rin. Kung ito ay 60, ito ay dapat 60 rin. So, ito kung 50 ito sa gilid, ano ito? 50. Diba? Wala naman ako, itong mga markers na to, tinitiis na lang nila ako for the whole year. Okay? So, ganyan. Next rule ay similar triangles, corresponding sides naman daw ay proportional. Ano ba sabihin ng proportional? They have the same ratio. Ibig sabihin corresponding sides. So, kung corresponding angles to, ibig sabihin ito, may corresponding side siya na ito. Ito, corresponding side niya ito. Ito, corresponding side niya ay ito. So, sinasabi dito yung mga sides na daw yan ay corresponding sides, they have the same ratio. Okay, tayo natin ha. Grabe naman yung ink. Grabe talaga. Ang dami ko ng ink. Nilifill ko kasi to. Shoutout pala kay Tiffany. Binigyan niya ako ng whiteboard marker na ink. So, sinalba niya ako yung schooling ko. So, paano yan? Diba, sinasabi natin that corresponding angles are, corresponding angles, corresponding sides are proportional. Ibig sabihin, they have the same ratio. Ibig sabihin, kaya gawa tayo na maliit na diagram dito. Kaya ganyan. Kanyari, A, B, C, D, E, F. Ibig sabihin, the of A and C is proportional to DE. And it's equal to, wait lang, bakit ba ako nagpapakahirap dito? Umaya ako na lang pala gawa ng sample na, dyan. Gawin muna natin yung formula natin. Para naman mapakita ko sa inyo. Okay, kunyari dito si A, B, C, D, E, F. So, yung side ng A at C, proportional siya kay DE. Ibig sabihin, corresponding angles
are proportional, no? And lahat ng angles bakit angles ang sinasabi ko? Sides, corresponding sides are proportional, same ratio of each side. Ibig sabihin, same lang yan sila. Ibig sabihin, ito, equal. Okay? Same sila ng ratio, lahat sila. So, same. So, the side of AB, diba, it's proportional to DF. So, equal siya. And they're also equal to CB over EF. So, yan yung formula natin. So, kapag naghahanap talaga tayo in similar triangles na nawawalang side, no, yan lang yung gagamitin natin formula. Either dyan. Kunyari, for example, ito ang hinahanap. So, either you could use, ano yung corresponding niya? Diba, AC? So, ibig sabihin, kung given ito, kasi dito siya, it belongs to here. So, for example, ito nawawala. So, pwede mong gamitin na formula is eto. Pwede mong gamitin yan. Okay? Or, for example, ito yung nawawala, si DF. Diba? So, pwede mong gamitin eto rin kung given to or eto. Okay? Kasi equal lang silang lahat. That's what so great. That's what, yan yung talagang maganda about similar triangles. Alam mo, sa lahat na nagsusumat, yun yung pinaka-favorite ko. Kasi yan yung pinaka-madali. Okay? Back to the equation. Okay, back to the equation. Hindi ko natanggalin yung letters. Sige. Tama lang. So, kung ito ay 8, ito ay 10, ito ay 12, ito ay missing, ito ay missing, ito ay 5. Paano yan? So, as you can see, ito, yung dalawang na to, given. This corresponding sides, they are both given, no? A, B, over DF. So, sila yung magiging kaano natin. So, dyan natin sila i-equate. So, ito muna hanapin natin. Yung, ano gusto yung hanapin? Akala nyo na nakakusap ko sa'yo, ano? Kunyari, AC at DE. Yun na lang hanapin natin, okay? At number 1, laging nasa numerator yung mas mataas na value. So, kung ito, kunyari, AB, DF, ito yung 10 yung numerator, hindi si 5. Tandaan niya na, tandaan niyan. Joke lang. I'm so energetic ngayong gabi. So, ito muna hanapin natin, si DE at si AC. So, hindi naman given si DE, so pwede naman sa taas si AC. No? So, ito yung formula natin. Since etong corresponding sides yung given, syempre naman, yun na lang gagamitin natin. Hindi na natin papahirapan yung sarili natin. Okay? So, DF. Nagmukhang P. Okay? Nagmukhang P4. DF. Palitan natin yung mga values. Ito ay 10. Ito ay 5. At si DE ay missing. Si AC ay 8. So, ano nakikita nyo dyan? Okay, I'll let you analyze muna. Okay, papa-analyze ko kayo. Pag nakita nyo, talagang ang galing-galing nyo na sa math. Ang dami nyo na natutunan sa akin. Kita nyo na? Pwede nyo simplify to. Okay. So, magiging 2 lang yan. So, 2 over 1. Cross-multiply mo lang. So, magiging 8 is equal to 2DE. No? So, kapag ginawa mo dyan, ito ay magiging what? Magiging 4. Okay, so DE is equal to 4. Hindi pa tapos yan. Tama, tapos na, no? Okay? So, AC, nahanap na natin si DE. So, AC over DE. So, AC ay 8 at DE is 4. Magiging yung ratio niya is 2:1 or ganito. Okay? Yan yung ratio niya.
So, 2-1. Tanda mo, 2-1 yung ratio nila. Basta ganyan yung ratio nila. Okay? Paano naman ito? Try natin to kay AB at kay DF. So, 10/5. So, 2-1 rin. So, you're on the right track. Okay? So, last ay hanapin natin dito sa baba. Oh, since alam na si AC tapos si DB, sila na yung gawin natin ano, diba? So, AC over DE will be equal to CB over EF, which is EF is the one who's missing, diba? So, AC natin ay 8. However, yung ating DE ay 4. Ang CB naman natin ay 12. At ang EF natin ay nawawala. Pa-analyze mo na kita. Sige lang. Nakita nyo na. So, sa ganitong equation, sa mga ganyan, bawal ka ganyan. Bawal ha. Huwag mo gawin yun, mali talaga sagot mo. Ganito lang. Same fraction lang. So, yan. Magiging 2. Diba? Then, cross-multiply. So, 12 is equal to EF. So, pagkatapos yan, diba, 6 na siya. Palitan mo na dito. Check mo na. I-check mo na kung... Kasi yung dalawa kanina is... ratio nila is ganyan, diba? Paano lang sa baba? 12/6, yung malaki yung nasa numerator. 2/1 rin. Ay, 6 na rin. 2/1 rin. Okay? So, ganyan tayo maghanap ng mga missing corresponding sides sa similar triangle. So, yan lang naman yung kailangan nyo tandaan, no? Yung formula natin na AC over DE is equal to AB over DF. And sila rin ay equal kay CB over EF. Okay? Yun lang talaga. That's the formula that you need to understand in similar triangles.